Ang 2026 season ng Perf Talk ay hatid sa inyo ng ating generous sponsors. Silent Noise, ang inyong one-stop DJ shop ay nag-o-offer na rin ng gig-ready guitars and accessories, professionally set up at ready to play. Bumisita lang sa pinakamalapit na branch sa inyo, BF Homes Parañaque, Mandaluyong, Pampanga, or pumunta sa silentnoise.ph. Link in the description. Turn those tables, bend those strings. Guitar Pusher's Great Gas Sale, a Want to Sawa sale event. Samantalahin na ang best pricing sa top-notch brands all day, any day while stocks last. Saklaw ang mga gitara, pedals, amplifiers, recording gear from entry-level to the top-of-the-line models ng almost 200 brands. At dahil nanonood kayo ng Perf Talk ay may extra 5% discount kayo on top of the sale prices. Again, link in the description. Okay, hello mga Epektos, welcome sa Perf Talk. Meron tayong special guest, lahat naman ng guest natin special, pero ang guest natin ngayon ay extra special dahil siya ang the pride of Caraga region. Number 2 siya, number 1. Pride ng Caraga. Si Jojo Garbilao, ladies and gentlemen. Hello po. So Jo, isa ka sa pinaka-requested sa nice. si Wow. lahat. Especially ng mga Bisaya. Of course, yeah. So, yung Bisaya ko medyo basic. So, I'll try to Tagalog din na Hindi. So, pwede tayo mag-Binisaya. Pag maubusan ako, magtatagalog ako. Pero, pwede rin tayo mag-in-English. Yeah. Huwag lang tayo mag-in-Chick. Baki. Iro o iring. Okay, so, first time ko nakita si Jojo in person sa Music China. Recently lang. This year, no? Couple of weeks ago. No? Yeah. Ayan, nagulat yan. So, nakita niyo siya sa aking Music China vlog. Ayan, gulat siya eh. Paglingon ko, gana ka ganyan. So, anyway, usapang gitara. Nakapanood ka na naman ng Perf Talk. Of course. So, you know the drill. Yeah. Tapos, admittedly, hindi kita masyadong kilala. Yep. So, first time kita nakita sa Facebook page ng gitarang to. Ng Leaky Guitar. Leaky Guitars. Yeah. May kaibigan ako, he used to work for Moore and Baroni Lab and yung mga Chinese companies. No? And then one time pinost niya, Leaky, the best guitar ever. And then pag click ko nung Leaky Facebook page, si Jojo yung unang lumabas. Pilipino to Tapos Bisaya. Tapos later on, nung pinasok na ng Guitar Pusher yung Leaky dito. Yeah. And then may Leaky Guitars Philippines pa, di ba? At some point. Meron. Kasi hindi ko masyadong alam yung mga ni Leaky. Doon mga deals niya. Sa akin, lang talaga, demo. Tsaka promote. So, mag-start tayo sa simula. I mean, paano ka nagsimula mag-gitara? Gitara. Nag-start siya sa yung mama ko, in-introduce niya ako doon sa yung pastor ng church namin. Tapos sabi niya, kasi nag-start na ako nang mag-practice sa bahay. Sabi niya na, Pastor, si Jojo, marunong na. Pero hindi pa. Pero yung, siyempre, parent, di ba? Yeah. Tapos yung pastor naman, very, siya, open. Sige, sali ka dito. Tapos, yun na. Doon nag-start na introduce ako sa pag-play ng band. Ganon, So, sa church, full band? Full band, Full band pero dati, yun. Kasi yung church namin sa Butuan, dati, Free Methodist Church. So, hymnal yun. Walang banda, Walang banda, yung panahon nila mama. Yeah. Pero yung pastor namin na medyo radical, na medyo modern. Rockers eh. So, inintroduce niya ngayon yung full band na. May band, may drums. What year? Mga 96 yun. Mga around 95, 96. Okay. Bago lang. So, lahat talaga sa Philippines, Free Methodist Church, walang banda. Tapos nung inintroduce niya yun nagbanda na din yung iba. Okay. Na-open na. So yun, nagbanda na kami, rock and roll na. And then
nung magsimula ka magbanda, puro church. Sa church lang muna. Walang Doon secular. sa Butuan. Tapos nung mga around 2012 na, kasi nag-start ako mga year 2000. Doon sa church. Tapos nung mga 2012, napunta ako ng Davao, sumali kami ng competition. Tapos Battle of the Bands. yung parang Battle of the Bands siya, pero original song na world music kasi 'di ba sa Mindanao meron tayong mga cultural ethnic style ba? World music. So World music, sumali ako doon. Si Michael Alba yung nag-judge, si Sir Mike. Okay. So siya yung nag-encourage sa akin nung nanalo kami yung nag-champion. Sabi niya, "Jo, dito ka sa Davao dapat para ma-push yung ano mo kasi walang mangyayari pag sa Butuan kasi syempre wala namang music doon. Masyado," sabi niya. Kasi gusto niya sa Manila talaga, pero parang ako kasi grabe ding buhay dito, 'di ba? 12 o'clock yung gig mo, kailangan 6 o'clock, 'di ba? So medyo sabi ko, sige sa Davao na lang muna. So nag-Davao ako doon tumugtog na ako ng mga professionally ba? May bayad na, 'di ba? So yun, nagtugtog sa mga hotels, mga bars, ganun. So, doon nagsimula yung Sino yung grupo mo doon? Sa Davao, marami kasi... Or referrals ni Mike? At first, ni-refer niya yung mga kasama din niya sa banda doon sa Davao. Sila Mark Asyong, sila Richard Dilhero. Pero, minsan di kasi nagbabanda yun na yung regular talaga ba. So, meron talagang regular na band doon na kumuha sa akin na kinukup niya talaga ako sa bahay niya. Yung jazz player na keyboardista din. Doon meron siyang jazz bar doon sa Davao, yung Boxers Jazz Bar. So sabi niya, dito ka sa bahay tumira. Wala akong tirahan eh. Sige, doon na. Ang daming instrumento doon sa bahay. So, yun, doon ako tumira at siguro mga 8 months, ganon. And then, kinuha na naman ako ng isang band, yung The Don. D-O-N. Hindi yung The Don na D-A-W-O. Kasi yung trumpeter namin na si Don Don, siya yung lead blowing sa section. So, ginawang The Don. Ano yung parang big band? Big band siya. Chicago style? Parang gano'n. Okay. May 4 or 5 blowing. Tapos yun. Grabe yung yung parang musical nest yung Davao. Kasi parang ang daming musicians galing doon. Tapos iba yung nila, nung napunta ako ng Davao, doon ako may tumutugtog pala ng ganitong kasi sa Butuan mostly rock, classic rock, lalo na mga moderno, mga hardcore doon sa amin eh. As in, jag, ganyan talaga. So, yun yung nakita ko sa mga banda. Pero nung napunta ko ng Davao, may mga blowing, tapos mga jazz ba? Yung mga jazz fusion, mga smooth jazz, mga ganon. Yeah, especially nung time ko, syempre, lumabas, South Border galing South doon. Border, Tapos sila Mike Alba. Yun. Parang, anong meron sa tubig sa Davao? Ibang level yun. Pahingi naman kami niyan. Ano bang kinakain nyo dyan? Ano bang meron sa durian nyo dyan? Baka yun durian. Baka yung durian nga. So, nung nag-stay ka doon, yung learning mo sa gitara, nag-iba. Nag-iba? Kasi doon sa church, pero doon sa church, doon ako na-train talaga na mag-improvise. Kasi pag church, yung pastor namin nga, yung mentor ko din na worship leader, iba siya kasi pag nag-practice kami, okay na. Tapos pag nasa church na, biglang lilingon yan sa akin kasi siguro tingin niya sa congregation, we need to breathe a little, so gitara muna, ganyan. So lagi niya akong na-on the spot every Sunday. So yun, nag-practice talaga ako na mag-improvise. And then nung dumating ako sa Davao, yun na-develop yung vocabulary ko more on kasi doon ako sa jazz bar na tumira eh. So yung keyboardista doon may-ari ng jazz bar. Ano pangalan? Si Boggs Serrano. Shout out Kuya Boggs. Nag-aral talaga siya ng jazz sa US. Okay. So yun, pag tumutugtog, kasi wala siyang time na magturo na sit down and turo. So pag tumutugtog kami, tapos may gawin siyang mga yung parang bago sa akin, hinto talaga.
Kuya Bugs, teka. Ano yun? Pero tumutugtog kami, may mga customers. Kasi gusto ko talaga matuto. Kuya Bugs, ano yun? Ganito lang yan. Hinto yung drummer, yung bahista. Pero Nag-lesson bigla. very nice and very very gracious na mag-share. Kasi nakita din niya yung passion ko siguro. Oo. Yun, tawa lang siya, kasi siya naman yung may-ari ng bar. So, walang problema. Wala silang magagawa. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Naalala mo pa kung ano yung guitar mo nun? Ito, ano yung first guitar mo? Ang first guitar ko na yung talagang hindi electric guitar, yung first acoustic guitar binili ni mama. Kasi yun kasi yung story niyan, backstory, yung time na namatay yung papa ko at birthday ko talaga. Tapos may nagkaroon ako ng syempre rebelde gano'n kasi hindi ko maintindihan bakit wala si papa, ganyan. Birthday ko pa talaga. So every birthday, death anniversary, gano'n. So parang malungkot. Malungkot. Tapos parang may galit ba. So ako, kasi basketball ako dati. Tapos troublemaker ako doon sa basketball court. For 2 years. Tapos pinasali ako ni mama ng youth camp yun. Matagal yung youth camp na yun. So bumait. Okay. Pag-uwi sa bahay, sabi ko, ma, gusto ko pag birthday ko, kasi ang bait-bait ko na eh. Sabi ni mama, salamat sa Lord. Tapos sabi ko, ma, gusto ko ng gitara. So punta kami sa music store. Tapos ang gusto ko pala yung nylon kasi doon sa camp yun yung malambot. Mabait sa daliri. Mabait sa daliri. Tapos pupunta namin doon. Ang mahal. Dati yun 6,000 pesos. Yeah. Mahal. 1,000 lang yung budget namin. So, binigyan kami ng option ng may-ari. Sabi niya, ito, 1,300, bigay ko ng 1,000. Okay. Yung manipis na acoustic guitar na may mga cutaway, yung parang electric na yung mga yung mga dating So, yun. Doon ako nag-practice. Tapos ang layo pa ng So, yun. Practice. Grabe. Yung passion ko sa basketball nawala. Napunta sa gitara. Napunta sa gitara kasi yung mga discoveries ba, 'di ba tayo dati walang internet. Yeah. So pag maka-discover tayo ng kahit anong leaks na 'di ba sobrang happy na. Yeah. Wow, alam ko nang gawin 'to. Ganoon. Di katulad ngayon na parang spoon feed na, no? So hindi na ganun kagrabe yung impact ba compared nung dati na grabe nga, nakuha ko to. Yung tape lang, tapos sipra-sipra, di ba? Di ba? Kaya ngayon parang taken for granted na natin minsan. Medyo. You're right, medyo, no? Medyo. Si Steve Vai na mismo yung eto yung ginawa ko sa, di ba? Pero dati. Although, yung mga tao na dumaan sa pinagdaanan natin, sobrang appreciated natin yung resources ngayon. Correct. Kasi dati mahirap yung fast forward, rewind, tapos kakainin yung tape mo, di ba? Tape, Tapos iba pa yung pitch talaga kasi minsan mahina yung iba yung... Alam mo ba, first time ko inaral yung Always With Me, Always With You. Hindi ako naniniwalang key of B siya. Kasi wala namang tumutugtog sa key of B. Ang hirap nun eh. Right. So inaral ko siya sa C. Kaya lang, pagdating ng tapping, kasi open B. Open B, di ba? Tapos nasa C yung notes ko. Okay, so siguro nga key of B. And then after nun, ang galing ni Satriani. Tumutugtog siya sa B. Nga, no? Iba dati yung information natin dati. Or yung, si Preh mo yung Guns N' Roses, di ba? Hindi mo alam naka-half step tuning. Hirap na hirap ka. Hirap ka naka-E-flat bar. Bakit bar lahat? Grabe dati. Di tulad ngayon. Hindi natin alam na pala, naka-half step pala, pwede palang gano'n. Daming daya. Or may iba naman, mabilis yung tape or mabagal. Yung tape, yun. Yeah. Yun talaga kasi nasa gitna eh. Minsan, nasa gitna ng D tsaka D flat. Ano ba to? Hindi mo alam. Di ba? Totoo.
Hirap. Tapos may ginawa din ako dati, nakakuha ko ng yung micro-cassette player. Aha. Ano ba yung sinipra ko? Green Tinted 60s Mind. Ah. Huli na kita ngayon. Half speed ka ngayon. Oh, di ba? Kasi half speed, mag-speed di ba? yun, oh. Wala, mali pa rin yun. mali pa rin. So, So, iba ng level ngayon eh. oo nga eh. Dito lang ngayon, YouTube. Pwede mo i-slow down tapos hindi nagbabago yung Hindi pitch. nagbabago, very accurate. Tapos meron ka pang ibang option na okay, nakuha ko dito. Tingnan ko yung isang nagsifra, di ba? Ganyan ginawa niya, pareha kami. Ito. So wala talaga, walang kawala. Dati, pag nakapanood ka ng live na, wow, tinutugtog yung kung ano yung pinakabago, di ba? Paborito, Tapos nakatalikod. Ganun yun eh. Nakatalikod. Nakatalikod. Ayaw magpanakaw. Grabe talagang competition dati. Hindi masyadong marami pero very very tight ba in a sense na ang hirap makakuha ng idea. Hirap. So pero yun, appreciate ko yung Hindi naman lahat. hindi naman. Marami ding generous. Marami din, marami Kaya din lang, yung mga generous minsan ay wala dyan. Minsan doon sa ibang bansa. Oo nga. Actually, yun, from Davao, tapos napunta ka sa biyahe, di ba? Nung nasa Davao na ako, 2013. Tapos pag 2015 na, may banda doon sa China na naghanap na, umalis yung gitarista. So, naghanap sila ng gitarista. Mga Bisaya din sila. 20 plus years na sila doon sa China. At that time, At that time. Okay. At that time. Senior gyud. Senior gyud. So, ako, gikuha ko nila. First timer ko na magbiyahe. Grabe. Iba doon sa abroad kasi talagang dapat may yung playlist mo puno. Yung pondo mo, tapos sifra talaga. Basically jukebox ka, di ba? Jukebox, kasi mga request, yung mga Chinese, grabe mag-request. Tapos may mga, may mga kasama. May mga kasama yan, Tapos, grabe, 300 songs, kailangan mong pakinggan, at least, malinis mo yung mga at least 100 plus. Grabing sifra yun. Tapos, hindi pa ako nagbabasa ng notes. So, na lang, gawa na lang ng mga kung ano mga signs na di ba? Grabe 'yun. Pero kasi pag trabaho yung mo, target mo talaga, 'yun. Pero ito yung kasi nung kinuha ako ng banda, sabi ko kasi yung mindset ko talaga is I'm more on creating originals, ganon. So sabi ko, pagdating ko sa China, one contract lang ako sa sa bar. Kaya gusto kong pasukin yung nila. Yung music industry nila, yung mainstream. Sabi ko. Kasi mayaman sila eh. So pag nakakita sila ng talent, hindi sila mag-alanganin na mag-invest. Kasi pag natalo or anyway, mayaman naman sila eh. Di katulad dito sa Pilipinas, di ba? Tayo, sigurista. Kaya yung mga medyo talent na wala pang na-prove, walang masyadong mag-invest doon. Pero doon sa China, pag nakita kanila kahit sa bar ka lang, kaling mo you want to do a tour? I'll produce you. Ganun, nice. Ganun sa kanila. Talagang nagde-develop sila ng Yes. Pag nakita, kahit foreigner ka, pag nakita kanila may potential ka, tapos magaling ka sa stage, projection mo, tapos may talent ka, they will, magsusugal talaga sila na mag-invest. Kailan matatapos contract mo dito? Ganyan. So, after one contract mo sa banda, may lumapit sa'yo tapos kinuha ka sa tour? Hindi, yun? Yun, ito yung kwela kasi yung pagdating ko doon, yung banda ko, di ba yung mga banda sa abroad, mahilig sila pag halimbawa, bagong dating doon sa lugar na yon, city na yon. Yung mga banda pala dati, mag-bar hopping yan sila every tapos magja-jam yan doon kasi nangunguha ng customers ba? Di ba? Okay. Halimbawa, barkada ko yung banda doon sa ibang bar. Bay, jam kami dyan. Tapos, paano na yan? We're a new band here in Dalian City. We're playing in Kempinski Hotel. Ganon. Ganon yung sila. Tapos, okay lang sa venue yun? I think okay lang kasi gawain ng iba. Ginagawa na nga. So ganon. Ako naman yung target ko kasi yung yung goal ko is gusto kong pasukin nga yung nila
pag may makita lang ako ng tamang tao, I think may mag-ano sa akin. So, ang ginagawa ko after work, akyat agad sa taas. Siyempre, may sweldo na, no? Kasi may trabaho ka. Bili ako ng laptop, yung mga softwares na hindi ko mabibili, binili ko. Tapos gawa ako ng mga originals ko, ganun, areglo. Yun yung passion ko. Mas excited ako na matapos yung work, tapos akyat sa kwarto, libre. Internet, libre. Aircon, lahat. Kwarto, libre. Pagkain, libre kasi sa hotel. Ano bang gawin mo? Di ba? Yung passion mo, yun na lang. So, gawa ko. Tapos yung kabanda ko, gusto talaga nilang mag-jam. Mga rockers yun eh. Napunta sila na, ng jazz bar. Wala. Hindi. Kinantsawan sila ngayon ng mga Chinese. Kasi nung tumugtog sila doon, ang pinaka-jazz na tugtog namin noon, Georgie Porgy. Di ba may pagka-jazzy yun? Yun yung tinugtog nila. So, pero yung mga Chinese talaga, yung mga aral na jazzers ba? So sabi, ba't pumunta yan dito? Tapos lakas ng loob, umakyat ng stage, mag-jam. Tapos, yung rock yung... Maling audience. Maling lugar, oo. Pero kasi, kaibigan kasi nila yung bahista ng jazz band. Yung Pilipino din na kumakanta. So, yun, pinag-jam sila. So, na-offend ngayon yung kasama ko, yung bahista, parang naano siya. Sama natin si Jojo next week. Gustong rumesbak ba? Kasi alam nila, konting mga jazz din ako. So, isama natin. Ayaw ko pa talaga sumama. Nung bumalik sila sa hotel, parang, doon, may jazz doon. Balikan natin yun. Sama tayo next week. Ang daming mga, foreigner. Tapos, syempre, close ko yun eh. Sige, kuya, sige, next week. Pero nung dumating yung Sunday yun, day off, Sunday, hindi ako nagbihis kasi ayaw ko pumunta eh. Tapos nung pumasok siya sa kwarto ko, sabi niya, naka-ano lang ako, naka-hoodie, tapos kasi malamig eh. Jogging pants, tapos rubber shoes. Sabi niya, okay na yan! Talagang hinila. Walang kawala. Wala eh. Hinila niya talaga ako doon. So, nung pagdating namin doon, pag ng taxi, rinig ko yung swing. Ito yung tugtugan namin sa Davao. So, parang na-excite ako. Nung ilang months kaming tumutugtog ng mga variety rock, ganun. Nung narinig ko yung sax, tapos rinig mo, 'di ba, mga 2-5 ganun. So alam kong mag-jam dito So rinig ko yun, ayos to. Tapos pagpasok ko nakakurbata lahat eh. Tapos ako naka-hoodie lang. Tapos pagpasok namin, yung bahista na Pilipino, ganyan kaagad siya. Ganyan, tapos nag-set up na ng gitara doon. Yung Carlton talaga na pinaghandaan ka. Pinaghandaan talaga kasi re-race back yung mga kaibigan niya eh. Tapos nung pumasok ako, yung drummer, yung unang napansin ko, may tagapagpunas ng niya. Sabi ko, royal blood ba to? Tapos pogi na Chinese na drummer. Tapos may babae na hanep Sabi ko, ibang klase tong bar na to. Yung drummer, mayaman siguro to, So, pinaakyat na ako, jam na kami. Siyempre. Tapos, timing pa talaga kasi yung jam nila, hindi yung obligadong pyesa ng mga straight ahead na mga jazz. Yung, formless na 2-5. Kasi malalaman mo yan, di ba? Sige, pwede ako dito. So, akyat ako. Grabe natuwa yung banda. Kasi bihira lang pala yung gitarista doon. Walang gitarista sila eh, sax. So nung nag-jam ako, tuwang-tuwa yung banda. Lalo na yung drummer. Kasi nasanay ako na wala sa kanila yung, halimbawa, tapos turuin mo yung drummer ngayon. Tapos sasagot siya. Yung conversational. Sabi mo. Tapos okay, grabe yung tuwa yung drummer kasi sagutan kami, conversational. Sabi niya, howda! Di ba sa China, howda! Jojo, howda! Tuwang-tuwa siya. Di ko alam na sobrang sikat pala yun sa China. Kung may Eraserheads dito, siya yung parang Raymond Marasigan doon sa China. Okay. Pero / artista, parang si Paco ba? Di ba, artista?
artista pala na sobrang sikat. Kaya pala may tagapagpunas Kaya may na... PA. Oo. Tapos iba pa yung girlfriend niya doon sa baba. Nag-video. Oo, nag-video. Pindi, ah. Oh. Sabi ko, tuwang-tuwa yung drummer. Sabi niya, you have... Kasi nakakapag-English siya konti. Oh. Sabi niya, you have WeChat? No WeChat. Wala, kasi bago lang ako sa China eh. Tapos hiniram ko, wala pa akong cellphone noon. Hiniram ko yung iPad ng singer namin na napakalaki. You have cellphone? No cellphone. iPad, have. Okay, give me. Pagbigay ko ng iPad, it's very big. Parang TV. Ang laki. I make WeChat for you. Ginawa niya WeChat. Sabi niya, this is the biggest WeChat in the world. Kasi ang laki na screen. So binigyan niya ako ng WeChat. Yun na. Kinabukasan, 1,600 friend requests Hala. ng mga Chinese na mga... Na nakapanood dun. Kasi kasi kilala niya. Okay. meron sa China kasi, meron website doon na Jam Lives. Na yung Jam Lives na yon, mga sikat lang ang andon na mga yung mga accomplished musicians, yung mga brands, andun sila, Leaky, yung mga andun sa website na yon. Pinost yung video ngayon. Doon, yung girlfriend niya nag-post. Artista din yung girlfriend niya. Nakita ko doon ng mga Chinese. So kinabukasan, binuksan ko yung WeChat. Grabe, 1,600 friend request. Nice. Tapos yung mga pangalan na familiar ko, kasi yung sinisipra namin Chinese song, like for example, Chen Li, ganun. Chen Li, ito yung singer na sinisipra namin grabe. Add ko lahat. Beyond. Beyond. Di ba? Yun yung pinaka-legend. Legend. Beyond. Grabe yun. Sipra kami niyan. Beyond. Tapos, add ko lahat sila kasi wala naman akong kilala dun eh. So, in-add ko lahat. Grabe. Dun ako nakita ng yung Gervana. Yung first, endorsement ko. So, 2 weeks pa lang ako dun sa Dalian, meron na akong pedal na ini-endorse doon sa bar. Tapos gagawa ako ng mga demo doon sa hotel. Nice. Tapos ang ginagawa ko, kasi dream ko nga pasukin yung nila. So lahat ng demo ko, originals. Originals. Tapos nakasur pa ako noon. Yung kay Kuya Ray ba? Si Ray Ruiz. Okay. Pinahiram niya sa akin yung sur. Tapos yung Gibson SG ko, yun yung iniwan ko sa Singapore sa kanya. Kasi sabi niya, anong gitara mo, Jo? Gibson SG. Ay, hindi pwede yan. Mag-variety band ka o gamitin mo yung sur ko. 3 days old pa. 3 days old sa pagbili niya. Nice. Tapos, inano niya sa akin kasi, mahal na mahal ako nun eh. So, sige. Shout out, Ray. Kuya Ray, shout out. So, pinagamit niya sa akin. 7 years. Straight. Ang daming gasgas na. Sinauli ko sa kanya. Anyway, so yun. Hindi, relic na yun. Relic na. So yun, tapos nakasur ako nun. Yun, grabe yung mga Chinese. Siguro blessing lang talaga na yung mga Chinese guitar players, nagustuhan nila yung mga demo ko, yung mga style ko dun, mga fusion, ganun. Funk, hindi naman siguro fusion yun na Basta parang may pagka-jazz, na may pagka-funk, na rock, ganun. Yun yung parang doon sila nag-gravitate ngayon. Like sa Music China, ang daming ganung style. Pero nag-start yun nung 2015. I see. I don't want to say na ako yung pero yun talaga nag-start dun yung sa demo ng Gervana. Doon nag-start yung pagka nila sa fusion, mga funk. Tapos bumili sila ng sur. Grabe yung sur. Nag-message akin yung distributor sa China ng sur. Sabi niya, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Ang daming pera. Tapos binigyan niya ako ng isang trip to doon sa city niya. Tapos trinate niya ako ng Nice. Tapos pinapili niya ako, it's either sur ba or yung amp. Yung guitar. Meron na akong sur na guitar. So yung amp na lang, sabi niya, sige, pasok kita sa PV, China. Mag-endorse ka. So 1 year, naging ako doon, endorser ng PV amp. Dahil nung distributor ng sur sa China. Nice. Kasi ang daming bumili ng sur doon sa mga demo ko. Tapos yun nagkumalat na yung nagkaroon ako ng opportunity. Tapos, during sa mga demos, yung tuloy ka pa rin sa tuloy pa rin sa cover bar. band. Kasi yung kontrata namin, hanggang 3 years. Naging 3 years pa yun. Tapos sabi ng mga brands, kailan matatapos yung contract mo? Sabi ko, I think 2018. Kasi 2015 yun. No problem. 2018, we'll wait for you. Ganun. Tapos nakita ako ng nung school, yung 9 Beats.
Kasi nagustuhan nila yung mga piyesa ko. Iba pala doon, kuya, kasi yung mga school, di ba, dito sa atin or even sa US, tog nag-recital yung students. Halimbawa, drum school. Di ba, magka-cover yun, mga Dave Weckl, ganun. Sa China, very competitive sila sa business-wise. Ayaw nila na pag nag-recital yung estudyante nila, tapos yung parents pumunta ng mall, nag-recital din yung ibang school sa mall. Tapos pareho yung piyesa. I see. So yung parents pala sabi, dito na lang ako kasi malapit sa bahay namin. Pareho lang tinuturo eh. Okay. So very competitive ngayon. So, kailangan unique yung curriculum nila. Doon pumasok yung ano ko kasi naghanap siya ng yung big boss nila, naghanap ng composer. Eh nakita niya yung mga demo ko. Sabi niya, original. Tinawagan niya yun yung drummer na sikat. Kasi yung drummer na sikat sa yung taga-Dalian na sa jazz bar, meron siyang 3 franchise na school doon sa Dalian. Okay. So yung boss niya, tinawagan siya, I saw the jamming video with the guy. Yes, we're very good friends. He's a Filipino guy in the hotel, playing in the hotel. Okay, tinatanong ako kailan daw matatapos yung hotel. I'll wait for him. I want him in my company. Grabe yung blessing. Tapos yun, kinuha ko ng music consultant ng kanilang guitar department. Tapos ang trabaho ko, compose ng piyesa, tapos gawin nilang libro. Tapos doon ituturo sa mga bata. Nice. Para pag nag-recital, original na, walang kapareho. Utak ng Chinese, grabe. Pera talaga. Magaling. Pera talaga eh. So yun. Produkto ka agad. Produkto ka agad. Tapos walang kapareho. Dapat kami lang meron dito. So sila, ngayon nasa mga 500,000 students all over China. Meron silang 850 campuses all over China. Music school. Tapos yung mga kanta mo ginagamit pa rin. Doon sa mga libro. Tapos ginagawa ko yung mga hymns. Kasi yun yung mga, di ba, walang may-ari ng mga hymns. Di ba, very old na yon. Yeah. Pag naubusan ako ng idea ng originals, yung mga hymns na mga Amazing Grace, yun yung ginagawa ko. Yun yung mga napanood ko sa iyo. di ba? Kasi 10 songs every 3 months yung demand. Minsan nga 10 songs in 1 month. Mga fusion yun Pero passion ko naman yun. Minsan nagagawa ko pero tumaas yung BP ko. Kasi lagi na lang order, kain, tapos ganyan. Tira ng mga... Okay. Tapos puro take out, fast food. Fast food. Tumaas yung BP ko. Sabi ko, boss, pwede ba 3 months? 10 songs, 3 months. Okay, Jojo, no problem. Mabait naman yung Chinese. Tapos yung bibigay mo sa kanila, backing track, Lahat. tapos sheet music. Individual tracks. Okay. Ng yung Ng music. recording, Tapos... So stems. tapos mastered. Okay. Yung mastered. Tapos notations. Hindi ko naman alam mag-notate, pero may mga softwares na doon sa Reaper. Okay. May Reaper gamit mong. Okay. Ang ginagawa ko, halimbawa, gitara. Lahat naman naka-MIDI na, no? Kasi drums, MIDI, bass, MIDI. So madali siyang i-convert into notes. Pero yung gitara, yun kasi live yun eh. So iniisa-isa ko talaga. Okay. Like, for example, ganyan. Isa-isa ko, ting, tong, ting. Para maging nota lang. Ginawa kong MIDI first, tapos convert to notes. Sa bagay kasi back then, baka wala pa yung audio to MIDI na... Kasi, wala pa yon mga 2015, 16, 17. Yung flex pitch ng Logic pwede. Pwede na, no? Pwede na. Tapos yung yung ngayon, yung tune track. Yung easy bass. Kasi pag nag-load ka ng audio doon, ikaw-convert na niya into MIDI. Pero bago na yun. Bago na. Kasi kung pala ito, mga 2017, 16, 17. Hindi pa. So, mano-mano talaga. Yung mga licks. Tapos pag may bend, yun, nahirapan ako. Ginagawa kong ganyan. Instead na, ginawa kong ganyan na lang. Tapos sinabi ko sa boss ko na, boss, I can create songs but I cannot write notes. But kasi andun sa contract na bigyan sila ng sheet music. So ang ibig sabihin nun, depende sa akin kung kukuha ako mag-hire ako ng magbayad ako ng ganun. Sabi ko, ako na lang pero may mga flaws lang konti because software yung gamitin ko. So, no problem. We are very good at that. We can correct. Ang importante yung composition.
So, okay yun. Swerte. So, ilang composition lahat yun? From 2018, kasi 2018 ako nagsimula sa kanila. And nag-end nung yung project, nag-end kasi nag-pandemic. Pandemic, na, no? yeah. Pero hindi pa na, pinush pa talaga nila hanggang umuwi ako sa Pilipinas dito. Kasi pwede mo naman isend lang yan. 2023 nag-end. So, nasa mga 11 batches ako nun eh. So, mga 12 batches. 120 songs. Grabe. Oo, 120 songs. 120 Oo. songs. Giris pa mo. Hindi pa na, wala ako siya gi-release. Kasi yung binigay ko sa kanila, hindi ako satisfied sa mix. Kasi for books lang naman eh, for backing tracks lang. So, isip ko, mag-release ako, pero dapat gusto ko yung magandang tunog. Yeah, of course. So, I'm still working it now. Naana kayo material. So. Naana, danghan kayo. Muna, pag-demo ko, magkuha lang kong solo part dito. So, wala akong gamitan sa demo. Okay lang. May na. Kay, ako usually, magsuot po ko original. Depende sa gamit. Kung sa'yo ma-inspire sa gamit, Right. Correct. I'll put together an original track. Correct. Na 1 year, actually, past few years, siguro makakuan ko 40, 50 songs. 40 songs, no? In 1 year? In 1 year. Wow! Oh. Daghan po na, eh. Daghan, pero they're not all good. Tama. Di ba? Kasi kung naman Hindi lahat hindi lahat inspired ka. Hindi, tsaka minsan maganda at the time. Tapos ngayon, After 1 month, parang, ano yan? Ba't ginawa ko ba to? No. Ba't ko ginawa to? Hindi, di ba? Pero, kasi, the thing is, ang trabaho ngayon is to demo the gear. Right. So, usually, i-show mo lang in context, itong tunog nito with drums, with bass, and all that. And that's usually good enough for the video. Not necessarily good enough na magandang hit song na yan. Right. Pero minsan din, yung hindi ko in-expect na, halimbawa, gumawa ko ng, sinabi ng boss na, Jojo, can you add one more song? I want the quarter note. Kasi the stanza, I want the quarter note with the hi-hats and the guitars, accent ng guitars, quarter notes lang. Tapos may dotted 8 yung pre-chorus. Intentionally para yung ituturo sa mga bata, ganon. So yun, hindi ko na inisip na magandang melody, basta yung instruction na lang na yung quarter note. Ganon. Minsan pumutok yun sa China o sa mga bata. Nice. Yun yung naririnig ko na sa mga train, mga cellphone. Sabi, akin yun na. Yung hindi ko na-expect, yun pa yung mga... Usually ganun. Hindi ko rin ma-explain kung bakit. Not just sa music, kahit sa video eh. Yung mga video na, like yung mga videos ko na maraming views. Yun yung hindi ko hindi mo pinag-isipan. Ito, yung natural lang. Cellphone lang, or naglulukwahan lang kayo, di ba? Pero yung pinroduce mo ng gusto, tapos maganda yung lighting, maganda yung... Yun yung parang wala lang, no? Parang, tapos parang, Okay. Yun, wala. Hindi ko rin ma-explain kung bakit ganun. Tapos minsan, gawin natin, sige, gusto nila ng parang raw lang na, sadyain mo ngayon. Gawa ka ng parang raw. Wala din. Wala. Di ba? Hindi, kasi nahalata din kung pilit. Intentional. Yeah, right. Mas nag-grab yung tao pag natural delivery. Right. Or pwede mo ring sabihin na yung nagloloko ka, yung intentional na overacting naman. Overacting, yeah. Parang hirap i-please, no? Hirap eh. Kasi parang gumagawa ka rin ng hit song dati, di ba? Yung Bullseye pabago-bago eh. So, kahit isipin mo na, hit ito. Hindi. Pero yung hindi mo in-expect. Or yung least, binigyan mo ng least attention sa recording, yun yung pumatok. Yun yung pumapatok. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. From there, pagbalik mo ng Pilipinas, ano na yung pinagkaabalahan mo nun? At first, yun pa rin, yung paggawa ng music kasi dala ko yung trabaho ko nun eh. Until 2021 ako umuwi kasi hindi na
nag-iba yung rules. So, tinamaan yung papers ko. Oh, I see. So, uwi So muna. 2020 nandun ka pa sa... Andun pa. Doon yung pandemic time talaga. Right. Tapos nung umuwi ako, 2021, medyo ano pa din yun. Medyo ano pa din dito. Mahigpit pa rin. Pero nakakagalaw na. Kakagalaw na, meron ng ano. So, pero yung trabaho ko naman is sa bahay lang. So, okay lang yun. Sabi ng boss, enjoy your family, ganun. We will continue our cooperation, ganun. So, yun, hanggat sa nung 2023, naramdaman na nila yung epekto ng pandemic. So, yung department na yun, na gumagawa ako ng song, nag-stop muna. Yung department, yung I see. research department yun eh. Under ako sa research department. So, nag-stop muna. So, yung iba lang yung nag-continue, like yung mga tours. Kasi nagma-masterclass din ako dun sa mga teachers. Kasi, syempre, ituturo ko. Iba sila maggawa ng libro, Kois, kasi pati yung intentions mo. Bakit clean tone dito? Ano yung explanation? Ano yung patch mo? Anong software ba o ano? Lahat ituturo mo sa kanila. Ito kasi ganito. Tapos isusulat nila sa libro talaga. Ituturo sa bata. Kaya sobrang galing yung mga bata. Grabe. Grabe. Ang liliit pa ng mga kamay pero ang lilinis eh. Si Kwan, di ba? Si Maito. Yung batang batang nag-blues. maliit. Patas, grabe kung mag-blues. Grabe, parang Hindi ako nakapagpa-picture eh. Parang matanda eh. Hindi ko- Tapos lalo na yung mga drummers ko eh. Tinutugtog nila mga Dave Weckl. As in Apocalypso. 9 years old na babae. Grabe, lahat. Tamaan lahat ng notes eh. Dati pa yun eh. Nung nag-classical ako, 98, 19, basta between 98 to 2005, yun, yung muntik magpa-quit sa akin. Chinese na babae, bata. Grabe sila, no? 9 years old. Tapos yung inaaral ko na piyesa nun, napanood ko sa WMV, yung malilit. wala pa YouTube na 90s eh. Na-download ko lang somewhere. Tapos yun, amazing Chinese girl, Su Fei Yang. Kung na siya ngayon, concert artist na. Pero yung tinutugtog niya, yung damit niya pang manika, tapos yung ganun yung buhok, di ba? Tapos tinutugtog niya, malaking gitara. Pinapanood ko yun. Piyesa ko to. Bakit? So yung time na yun parang bakit ako nag-start ng late? Bakit alam mo yun? Yung mga blame na. No? Huli na ako, wala nang pag-asa. Grabe yun. Apektado ako nun. Nag-get over ko rin naman. Pero ang napansin ko din, kuya, yung the way din sila, yung learning ng mga Chinese, yung very strict yung teaching. Yung mga makikita natin sa Kung fu eh. Kung Fu, di ba yung mga Shaolin na mga bata na Yung mga yung nakaganyan ilang oras Tsaka na extreme, di disiplina. ba? Ganun sila. Yung kasi doon sa school, drum school, sa drum department, pasok ako doon kasi observe ako ng boss. Sabi, okay, stand, sir. Ganyan, right hand. Pick ng drumstick. Left hand. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ganyan talaga. Dito sa atin, di ba? Hindi, mami, daddy, ganyan. Doon, hindi. Hindi, naman kasi nila, meron na silang systematic teaching method. Right, Mula sa martial arts, correct. sa calligraphy, di ba? Lahat, Meron lahat. silang yung discipline nila, Lahat. Nakaano na, parang part na ng culture. Sa atin kasi, paano ba yung, ito, ganito. Tapos kailangan sundan mo lang ako. Which is, fun. Fun, yeah. Mas fun, pero yung hindi siya... Effectivity niya. Yung efficiency ng learning, hindi wala doon. Pansin ko rin yun nung nagturo ako sa US eh. Kailangan talaga very exact yung pag-transfer mo ng knowledge. Right. Kaya yung mga ginagawa kong videos na instruction, music theory, ganun, ginawan ko talaga ng paraan yan para maging easy to grasp. Easy to grasp, tsaka easy to teach. Right. Kasi parang, bakit hindi mo makuha yan eh? Ikaw rin mo pa-frustrate Frustrate, di ba? Kasi hindi naman lahat kuha kagad eh. Right. Then, pag nakakuha ka ng estudyante na kuha niya kagad, mabilis yung transfer of knowledge. Tapos pag may estudyante na hindi kaagad nakakuha,
parang yung frustration mo kasi yung isa, kuha kagad eh. Oo. Tapos biglang itong isa, nahihirapan tayong magturo. Oo. Pero pag inayos mo naman Yung curriculum. curriculum mo, mas madali para sa lahat. Yeah, right. Oo. Pag naka-design siya na madali para sa lahat. Oo, matatandaan. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Ngayon, speaking of learning, magpapaturo ako sa'yo. Yung isip ko kagabi, ako yung magpapaturo sa'yo. Alam ko marami yung mga old licks na, old techniques na wala kami ngayon eh. Panglumang tao. Oo, pero yun yung ano eh, yung old but gold. Yun eh. Hindi, sige. Sige, palitan na lang tayo. Yun. Pero hingi ko muna sa'yo yung pet lick. Ano yung Jojo Garbilaw lick? Actually, depende sa gitara. Halimbawa, pag single coil, ganito, about neck pick up. Ang lagi kong ginagawa is Ayan na. Diyan ko natetest yung tunog ng single coil na gusto ko. So, ganito. Tapos E. Okay. So, parang ito. Pero double stop. Right. Sige. Parang nakaano siya. Okay. So, Parang E sustain 4, parang ganun. Okay. Tapos. Yan. Yan. Okay. Ikuha na. Ito yung gagamitin ko sharingan. Ika nga ni Makoy. Para close Sharingan, sharingan natin yan. Okay, go. Okay, slower. Pwede siya chromatic, pwede rin. Naging blues. Bluesy siya. Yan. Ayan, Pag nice. single coil, yan. Nice. Neck. Ngayon, pag humbucker, Pag humbucker naman, pag bridge, mahilig ako sa ito. okay. Arpeggio lang ng A. A7. F sharp ka agad? Yan. Yan. Tapos. Yan. Okay. So, Parang ka na yan. blues lang. Blues na. Ako, paborito ko yan. Yung half step lang. Imbis na, pag mag-i-intro ka ng solo, di ba? Imbis na, doon ka sa 7. mas malagkit. Di ba? Yan naman. Dali Or? Okay, slow version. Lower. Okay. Ngayon, ang Jojo Garbilaw Fusion Lick. Yan. Kasi, marami magtatanong nun. May mga ginawa ako na yung ako lang ba. So kasi yung
yung keyboardista doon sa jazz bar, mahilig siya sa fourths. Fourths, okay. Oo, yung quartals. Quart- So, gumawa ako ng kasi mahirap pag piano is gagayahin. Yeah. So, gumawa na lang ako ng yung sa akin. So, pag nag-fourths, ito yung laging tinatanong sa akin. So, di ba, like for example, one string. Yeah. Yung first string, meron tayong Yeah. yan, tapos i-fourths ko yan. Okay. Tapos, I'll stick to that pattern kasi pasok siya sa E pero yung mga harmony niya lumalabas. Nag-switch. Nagsiswitch. So, halimbawa, nagtataka sila, like for example, gagawa ko ng Uy, okay yan. Nali. yung huli. fourths. Ikaw naman yung gagawin kong jazz pianist. Game. So, actually, sinunod ko lang yung dyan. So, naka-fourth na yan. So, gagawin ko ulit. So, tapos, I see. Okay. Tapos minsan, ginagawa ko, tapos atras dito. Yeah. Okay. Tapos uwi yan sa E eh. Okay. Yeah, so, Nice. Nice. Yan yung tinry kong ginawa sa fourths at papasok siya sa mga syncopated na mga beat. Yeah. Hindi, tsaka yung ito, yung... Yeah. ito eh. Flat 5, flat 9. Flat 5, flat 9, yeah. Tapos, okay. Andali. Yeah, may flat 9. Pero, laging may ganito. Yan, tapos iatras ko ng whole tone. Yan, depende sa'yo. Pwede. Parang ganun, okay. Okay yan. Okay, may lesson ako niyan. Ito yung aking, ano yan? Magic Jazz Chord. Okay. Kasi sa lahat ng... Fourths, 6-9. 6-9. Kasi pasok lahat. So, yung ginagawa mo na... yan yun. Yeah? Di ba, ganun? Or, paano ba yung giant steps? Ginamit ko ito sa giant steps. Okay. So, pero yung notes ng giant steps nasa taas. Yeah. Pang fake lang ba? Right. Tsaka kung lagyan mo ng... Pwede siya pang bossa nova. Paisa-isa lang. Paisa-isang fret lang. Kasi, ang napansin ko, pag meron siyang interval na fourths, kahit yung minor 7, di ba naka-fourths yan? Yeah. Or fifth ba yun? Pag merong ganyan talaga, kahit Yeah. Yan, right? Kahit mo siya sa, halimbawa, E. So, Yeah. maganda pa rin siya. Compared sa, halimbawa, half diminished. Tunog matanda eh. Diba? Ito talaga open. Kasi kwan din eh, yung ambiguous, yung suspended actually. Suspended yung quality. Yeah. Kahit naka minor 7, Yeah. meron kasi siyang fourth interval. Pwede nga kwan eh. Naka-sustain 4 to 3. Or kung minor 7. Yeah, parang ang talino mo bigla. Right. Di ba? Pero Tapos ito pa. yeah. Pwede siya. Yeah. Kasi tumatama doon sa yung just pataka. Jazz pataka, Pero pag tunog, pag ganahan ko,
dili na nako analyze kung unsa pang teorya na basta Yeah, yeah. pag like for example nakoy gipang buhat na. Wait. Of course gyapon siya. E. Yeah. Okay. Fourth na dito. Fourth na dito. Yan. Tapos Okay. yan. Yan. Diretso. Yan, tapos diretso na. Hold to. Yan, tapos pagdating dito, now we're back to E na. Okay. Tapos major na. Yeah, E major na. Back to E So, major. Yeah. E. Yan. Chord. And then, parang diminish ang imong ang agi. intervals niya, Diminish ang agi. Pero na siya whole tone din Pag hold Yeah. mo na, and then before diminish. Tapos din na. Diminish na. Okay, so parang kuan. Whole half. Yeah, parang whole half siya. Yeah. Parang gana. Yeah. Google nyo na lang yan, ha? Whole half diminished, half whole diminished. Tsaka, ayan, ang pagka-diminish nun is from here, 6-9 here. Yeah. And Tapos then 6-9 na naman. 6-9 dito. Up a minor third. Up Pero a- ini-incorporate ko yung ano. Ito. Yan. Para mawala yung pagka-diminish niya. Yeah. Somehow, hindi siya Matago. Kasi pag matago. diminished, very predictable siya. Yan. Pero, Yan. yeah. Tapos naka-open E. Style Coltrane. Ganun ba? Mid-drone. Okay. Kasi Coltrane, meron siya mga... Yan. Yan, mga ganun, Gusto diba? ko. Yan yung naririnig ko kay Kuya Bogs eh. Tinatranslate ko sa gitara. Yeah. So, yung ginagawa ko lang doon is, ano ba to? Basically, F diminished over E7. Right. Diba? Yeah. Diminish. Pero sa kanya, parang Coltrane talaga. Coltrane eh. Tapos, kanya-kanya silang chord. Right. Kanya-kanya silang chord. Ang technique ko din dyan, pag yung mga fourths, yung ginagawa ko, halimbawa, kasi this time, pag ikaw lang isa, E lang talaga ma-open, Yeah, right? So, yeah. we stay in E. Pero pwede naman kahit anong key. Yeah. So for now, E. Kasi ang iniisip ko lang is yung first string na E major, Yes. tapos second string na E major. Ang dami nang mangyayari kasi kasi E. So yan na. Pero pag second string, so pwede ako kasi okay. tumama siya ngayon sa second string, eh. Right? So since andito na yung basis ko. Dali. Maraming mga galit pag hindi nakita ng close up. So, ito. Right? Yes. So, I can do. Tapos. Okay. Right? So, isang pass, first string, second pass, second string. Second string. Pero, pwede ko siyang shuffle. Shuffle. So, hindi na to
Actually, hindi na siya kasali doon sa first Yeah. string. Pero, tinamaan dito sa second string. Second Tapos string, naka-fourth, naka-quartal na tayo. Naka-stay lang Oo. yung shape. So, yung ginawa ko, pero sa second string, babawiin ko yan dito. Tapos, Nice. so pag Nice. meron kang key of E, halimbawa, Nice. pwede ko siyang gawing ganun. Composition wise. Yeah. Tapos hindi masyadong foreign sa tenga, but at the same time, Right. Ano siya, may kakaibang- kakaibang daan. Oo. Para hindi siya masyadong predictable. Nice. Diskarte lang ba, no? Diskarte sa Bisaya ba? Ang mga inchik, nangailan. Hatag og mga gitara. Ilan ang mga inchik ba? Hindi, alam mo, yung trip ko sa China, ang daming appreciative sa Pilipino. Oh, grabe. Oo, Lalo kasi- na sa singing. Sa singing at saka sa gitara. Sa gitara, Kasi like, ano ba yung kinakwento sa akin yung contact ko sa Mower? Sabi niya, yeah, back then, 90s, we see Steve Vai on the video, but we don't, but that's just the video. We don't really relate to it. And then we see that same song being played at the bar by a Filipino. the hotel bar in the Filipino, and then we can see the fingers. Right. Alam mo yan? Maraming na-influence sa mga Pilipino sa Hong Kong, sa China, yung mga Bihedor. Kaya yung resurgence ng mga magagaling na gitarista dito sa Asia. Pilipino. Pilipino yung nagsimula. Correct. Tapos parang sila yung nag-pass on ng Correct. kasi dati ang biyahe Filipino bands lahat. Filipino bands. Tapos iba kasi mag-cover yung Pinoy. Iba talaga mag-cover Eksaktuhan yung Pinoy. Saktuhan talaga eh. Yung mga Malaysian, even yung mga Thai, hindi masyadong yung plaka ba. Hindi, tsaka yung hindi lang sakto, not necessarily sakto yung technique, pero sakto yung tunog. Right. Kasi may natutunan ako sa biyahero dati. Billy Idol. Rebel Yell. So pagkatugtog ni Steve Stevens ganito. Tapos tuloy-tuloy ito. Ang ginagawa niya is Isahan sa Pinoy. di ba? So sa Pilipino, pag nakita nila sa bar, tinugtog yan. Wow, that's amazing, di ba? Kaya pag nakita ko si Steve Stevens, tinuro niya Ganyan lang. Parang wala ka namang ginagawa, hindi mo naman nakikita yun. Pero Grabe, no? Diba? Diskarte ba? Diskarte. Iba mag-diskarte yung Pinoy. Iba. Kasi mas in tune tayo sa sound. Sa sound. Not necessarily yung Technique. tamang way. Yep. Yun yung sinabi ng Chinese sa akin, kuya. Sabi. Kasi kinuha nila ako. School yun eh. Sabi ko, sir, we might have a misconception here because I did not go to school, and then here you are asking me to be the music consultant. See, I don't have a proper education. Sabi niya, no, Jojo, we have 60,000 teachers all over China. We all went to music school. We don't need to teach you what we learn in the university. Teach us how you think and play. When you play, you think differently because you sound different from us. That's what we want. Kaya pinagawa ako ng songs. Tapos yung songs ko, i-explain ko sa kanila para makuha nila yung thought process. Ganun sila. Oo nga. Marami utak. Pera talaga ba? Hindi, ganun din sa US. Para yung transfer of knowledge kasi padadaliin. Right. Padadaliin. Kung analytic yung estudyante mo, dapat bibigyan mo siya ng stuff to analyze na madali niya ma-ingest. Correct. May iba naman na feel lang eh. Pag ginawa mo, magagawin nila kagad. Masaya din tugtog. Masaya din turuan yun. Yeah. Diba? Pero hindi lahat ganun. Right. Pero, unfortunately, yung old school na teaching,
Pag hindi ka nakasunod sa style ko, Oh, wala ka ng pag-asa. Wala kang pag-asa. Oh. Hindi, mali din naman Mali, yan. mali. Para sa akin, mali yun. Oo. Pero ngayon, nag-iba na eh. Kasi ang tinitingnan nila, yung considered na nila yung etong batang to, tinuturoan natin ng Steve Vai. Pero tumutunog ano talaga siya eh. May Malmsteen talaga siya. O sige, Malmsteen na lang. Malmsteen na lang. Oo, ganun. Kung ano yung strength niya, doon na lang. Yeah. Kasi yung old school, hindi. Dapat sundin ito, mo ito. Ito yung tinuturo ko eh. Dapat tunog Steve Vai ka talaga. Oh. Kasama din yun sa nila, yung mga kung fu nila, di ba? Right. Kasi ganun tuturuan ng master si Jackie Chan. Oh. Ng style ko, drunken style. Tapos maya gagawa siya ng sarili niyang style. niya. Sige, yan na lang. Oh. Do what you do what you That's who you are. Exactly. Which is, kailangan nating lahat. Right, We right. have to let ourselves be who we Be ourselves. are. Yeah. Ito ang DBD, the latest Perf de Castro signature pedal. Available na sa inyong paboritong J-Craft dealer. Okay, gear rundown na lang. Gear rundown. sige, Gear rundown. Exclusive mong ginagamit, Leaky guitars. Yes, not exclusive talaga. Kasi sabi ni Licky, you can use any guitar you Sige, pero choice mo. choice ko na gamitin yung Licky, pero pinaka-favorite sound ko sa gitara, halimbawa, kahit makikinig lang ako na hindi ako tumutugtog, yung Strat talaga. Strat. Yung Fender. Fender. Specifically, yung tunog ng Fender Strat. Oh, okay. Yun talaga yung, kahit hindi ako tumutugtog, nakikinig lang ako. Kaya lang ako, hindi ako masyadong magaling magpatunog ng Strat talaga na yung ano. Kaya makikinig ako ng mga gitarista like sa Mindanao, sila Francis Kang, ganun. Sila Harvey. Ang galing magpatunog ng single coil na Strat. Yung, gusto ko yung pakinggan, pero pag ako na, humbucker yung hinahanap ko eh. Parang hindi ako nasasatisfy sa yung mga single coil. Lalo na pag may drums, Right. hinahanap ko yung mids. Oo. Saan ba yung mids ko dito? Scoop, no? Oo. Tapos, labi na pag mag-solo, sa solo part, parang hindi ako nasasatisfy pag Maunang koan, gamit og tube screamer pag Strat. Right. Para maham. Murag mo ano siya yung mids, no? Mids, oh. Okay. Oo. Yeah. Pero ang main guitar nimo, Leaky. na HSS. Or Or kanang pang tour na ako is katong headless lang. Kasi yung mga originals ko parang na ano ko na doon na-incorporate ko na sa tunog na yon. Yeah. So tapos ako yung nag-suggest kay Leaky na 5-way kasi 3-way lang yun eh. Yeah. Sabi ko humbucker tapos yung 4-position single na neck. Tapos middle, dalawang humbucker, tapos split, tapos full humbucker. Yun lang. Kasi sa mga music ko doon sa China, originals, yun lang yung kailangan. So, yun lang. And hindi naman din ako masyadong gumagamit ng whammy. Pero pag sa bahay, mga recordings, mga ganon, yung full body talaga. Kasi iba yung tunog ng full body talaga, di ba? Pero sa live, yun mga headless lang. Unya, ang rig. Kasi sa recording, pwede naman mga software na. Isang software? Mga Tone X. Tone X, Paborito ko ngayon, Tone X, tsaka yung Neural. Neural. Pag hindi mag-work yung Tone X, punta ko sa Neural. Okay, kasi depende din sa tunog ng drums or tunog ng yung backing track, no? Minsan, ang pangit ng Tone X dito. Pero pag ginamit ko yung Neural, ang ganda. Minsan naman, ang ganda ng Tone X. Hindi effective yung Neural. Mas dali kaysa mag-tweak ka, no? Right. Switch na lang og platform. Switch na lang platform, Unya sa China, laptop unya Neural lang imong gamit, no? Katong last time? Katong Neural and Tone X. Neural and Tone X. Ano ko din. Depende pag funk yung Tone X, tapos medyo pag may distortion na rhythm, mas effective yung Neural, yung sa Plini. Plini. Plini yung gamit ko. Unsa man kan? Unsa imong go-to na amp model? Dito sa either. Sa Tone X. Sa Tone X, itong Vox AC30. Pero depende sa capture. Yung may libre kasing doon sa YouTube na nakita ko, capture na AC30. Tapos bumagay doon sa paborito kong din, yung cab sim. So yun. Yeah, like ngayon, yun yung ginagamit ko. AC30. AC30 captured doon sa yung libre ng Christian channel na
Tapos bigyan niya libre yung ano niya. Ah. So dinownload ko. Effective naman kahit sa mga lessons ko ganun. Oh. Oh, sa Unya, kon lang, ang gain, gikan lang sa amp. ang gain sa amp lang 'yun. Wani mo i-push sa compressor, Ah, gamay. compressor dito sa Sa Tone X. Tone X. Depende pag rhythm na magbutang ko compressor. Pero sa mga solos, dili kayo. Dili kaya. Ay push na ko tong input. Okay. Tong input. Sa input. Yeah. Oh. Usahay mo pick siya, pero dungog na ko okay pa man. Okay lang. Sige. Oo. Unya na ako ipasulay nimo na Tone X. Nice. Choy kay to ba? Okay, wrapping up kay Kuan. Kung di pwede mo nang istorya for hours. Correct. Pero for now we'll wrap it up here. Unsa may imong Kuan ma-advise sa mga upcoming guitarists karon? You have all the tools now. Mhm. You know, you have all the resources. Yung mga idols nyo, sila na yung mismong nagtuturo sa mga videos like Yeah. Sister Perf. Yeah. You know, so there's no reason for us, like new generations. Kahit tayo, di ba, mas andito pa rin tayo eh. So, lalo na yung you're starting to learn ngayon, walang rason na hindi tayo gagaling, Oh. to be honest. Because yung mga gitara ngayon, accessible na, makakabili na, kahit saan, may mga mura na magaganda. Mhm. And yung mga resources, YouTube, Facebook, lahat. So there's no reason for us to not to improve. Mhm. So just go lang ng go sa life. Sa passion nyo. Yeah. Yun. Never Full- stop. Full tilt. Right, Yeah. right. Full tilt. commit. Oo. Yeah, commit talaga. Oo. Kasi kami dati, di ba? Oh. Ang hirap nun, mga tapes. Oh, tape. Tsaka yung action ng gitara ganyan kataas. Ganyan pa. Hindi pa nakukuha yung tamang tuning. Tapos nag-aaway pa, no? Di, B talaga yan. Di, C! B! Tsaka yung mga kwerdas. Di ba? kwerdas Mariposa. na, Mariposa. Oo. Ang hirap i-bend. Tapos yung isa, parang ang lambot. Isa, ang tigas. Oo. Di ba? Hindi pareho ba? Tapos isang strum lang putol. Patay. Kaya hindi tayo nagbe-bend eh. Kasi, Pait, di ba? Grabe. So yun na yung pa natin. Okay, good. Kids, tandaan nyo yun. Galing na yan kay Teacher Jojo. Okay, so, before we end, gusto ko pasalamatan ng Spaceport. Spaceport, right there. Ayan. Yan. Spaceport for hosting us in this round of Perf Talk. Spaceport is right here in Makati, a very, very cozy and comfortable content creation space. Wow. So lalagay ko yung link nila sa baba para sa mga nangangailangan ng venue. Venue for contents, no? Tsaka para naging bahay ko na to eh, every time umuwi ako. Okay. So ang first Perf Talk ko dito is with Top Susara and then Hardware Syndrome. Tapos itong next run, ikaw yung susunod. Kaya ako rin gustong mag-shoot dito dahil pwede tayo mag-jump. Right. Kasi dati, sininaman lang ko to, Zoom lang eh. Ang hirap, walang jamming, kwentuhan lang talaga. Right. So now, as much as possible, I try to film Perf Talk in person. Para Tapos yung space pwede din mag-set up kung banda, mag-video, right? may band rehearsal and band room sa likod. Nice. So nice. and recording studio. Right. So kompleto din ng gamit. Spaceport. Yeah. So Spaceport, guys. yeah. Okay. Sige, jump tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari.
Ihunong ka, nice. Okay, Jojo, socials. Nasa Facebook lang ako mostly. Meron akong YouTube na hindi ko pa na hindi pa ako naka-spend time talaga sa YouTube, but mostly sa Facebook, Jojo Garbilao. At kung gusto niyo din sa YouTube ko, Jojo Garbilao Official. Meron akong Instagram na yun din, hindi hindi ako masyadong Jojo Garbilao pa rin yun sa Instagram. Sige, lahat ng links lalagay ko sa baba. So, puntahan niyo, tapos, alam niyo naman gagawin. Like, share, subscribe, follow, do all the good things. And then, links to Spaceport as well in the video description. Right. And then, sa gear, kung gusto niyo more details sa mga ginagamit namin. Ayan. Jo, salamat. Kuya, salamat. Salamat kayo. Salamat. Nagkita rin yan, Nadayon punta, no? nadayon yun ba? Sige. Dito sa China, nagsabot-sabot, pataasa, mantaan eh. Oo, yun yung pan. Nag-check pa kami ng schedule. Kasi, Kalitan ako niyang bisita dito sa Leaky booth. Ay, legend ni Abot. legend. Legends mata.
to. Lingawan. Mga Bisaya yun ba? Mangilad raw. Atik.